Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre, sa piging na handog niya sa atin, tayo'y magbigay galang sa Diyos na sa ating mailalan. Kana'y inako niya't Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, minamahal tayo ng Diyos, hindi niya tayo iiwanan. Manatili tayo kay Jesus. Wala tayong magagawa kapag nakawalay tayo sa Diyos. Magbalik tayo sa Panginoon, sa Kanyang pag-ibig, sa Kanyang yakap. Ang ating mga pagkukulang, hingin natin ang kapatawaran. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinananauli mo at pinahahalagahan ang wagas na katapatan. Itaguyod mo ang aming kalooban upang sa paghango mo sa amin sa dilim ng alinlangan, kami huwag mawalay sa liwanag mong maaasahan. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, may ilang taong dumating sa Antioquia mula sa Judea at itinuro sa mga kapatid ang ganito: kapag hindi kayo nagpatuli ayon sa kautusan ni Moises, hindi kayo maliligtas. Tinutulan ito ni Pablo at Bernabe at naging mainitan ang kanilang pagtatalo tungkol dito. Kaya't napagkaisahang papuntahin sa Jerusalem sina Pablo at Bernabe at ang ilan pang kapatid sa Antioquia upang makipagkita sa mga apostol at sa matatanda tungkol sa suliraning ito. Sinugo nga sila ng simbahan at pagdaan nila sa Phoenicia at Samaria, ibinalita nila ang pagkahikayat sa mga Hentil. Ito'y labis na ikinagalak ng mga kapatid. Pagdating sa Jerusalem, malugod silang tinanggap ng mga apostol, ng matatanda at ng buong simbahan, at isinalaysay nila ang lahat ng isinagawa ng Diyos sa pamamagitan nila. Ngunit tumindig ang ilang mananampalatayang kabilang sa pangkat ng mga Pariseo. At ang sabi nila, kailangang tuliin ang mga Hentil na sumampalataya at utusang tumupad
sa kautusan ni Moises. Nagpulong ang mga apostol at ang matatanda upang pag-aralan ang suliraning ito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Masaya tayong papasok sa tahanan ng Poong Diyos. Masaya tayong papasok sa tahanan ng Poong Diyos. Ako ay nagalak sa sabing ganito. Sa bahay ng Poon ay pumasok tayo. Sama-sama kami matapos sapitin ang pintuang lungsod nitong Jerusalem. Masaya tayong papasok sa tahanan ng Poong Diyos. Yaong Jerusalem, kay ganda ng anyo, maganda ang ayos na muling matayo. Dito umaahon ang lahat ng angkan, lipi ni Israel, upang magsambahan. Masaya tayong papasok sa tahanan ng Poong Diyos. Ang hangad, ang Poon ay pasalamatan, pagkat ito'y utos na dapat gampanan. Doon din naroon ang mga hukuman, at trono ng haring hahatol sa tanan. Masaya tayong papasok sa tahanan ng Poong Diyos. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahon yon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, Ako ang tunay na puno ng ubas. At ang aking Ama ang tagapag-alaga. Pinuputol niya ang bawat sangang hindi namumunga at kanya naman pinuputulan ang malinis. Nililinis niya ang bawat sangang namumunga upang lalo pang dumami ang bunga. Nalinis na kayo sa pamamagitan ng salitang sinabi ko sa inyo. Manatili kayo sa akin at mananatili ako sa inyo. Hindi makapamumunga ang sangang hindi nananatiling nakakabit sa puno. Gayun din naman, hindi kayo makapamumunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Ako ang puno ng ubas. Kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya, ang siyang namumunga ng sagana, sapagkat wala kayong magagawa kung kayo hiwalay sa akin. Ang hindi nananatili sa akin ay itatapon at matutuyo gaya ng sanga. Ang gayong mga sanga ay titipunin at susunugin. Kung nananatili kayo sa akin at nananatili sa inyo ang salita ko, hingin ninyo ang inyong maibigan at ipagkakaloob sa inyo na pararangalan ang Ama kung kayo namumunga ng sagana at sa gayoy napatutunayang mga alagad ko kayo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Miyerkules sa ikalimang linggo ng Pasko ng Pagkabuhay, magandang umaga po sa inyong lahat. Napansin mo ba, may mga problemang dumarating, may mga pagsubok, may mga hirap, may mga masasakit na pangyayari. Pero di ba napapansin mo, hindi ka pinababayaan ng Diyos. Hindi ka iniiwan ng Diyos. Yung mga akala mo, wala na, akala mo, suko na, yung akala mo wala ng pag-asa, yung parang hindi nabubuti ang lahat. Pero patuloy kang nagdasal, patuloy kang nagsimba, patuloy kang tumatawag sa Diyos, tapos sa eksaktong pagkakataon, dumadating yung biyaya. May milagro na nangyayari.
At nasasabi mo, Lord, thank you. Hindi mo nga pala kami iniiwan. Hindi mo nga pala kami pinababayaan. Kapanalig, hindi ka pababayaan ng Diyos. Hindi ka iiwanan ng Panginoon. Minsan tayo po yung lumalayo. Tayo po yung nagpupunta kung saan-saan. Pero si Lord, hinahanap tayo. Sabi sa ating Ebanghelyo, kapag hindi ka nakadikit sa puno, ikaw ay sanga na unti-unting matutuyot, malalanta, at sa bandang huli, walang pakinabang, kundi maging parikit na lamang, igagatong na lamang. Pero kung yung sanga ay nakadikit sa puno, ito'y magiging sariwa, magkakaroon ng mga dahon, magkakaroon ng bunga, lalago, at yayabong. Opo, may mga panahon po parang tagtiyot. May mga panahon na parang masyadong matindi ang sikat ng araw. May mga panahon na taglamig. Pero laging merong springtime, merong pagbulaklak, paglago, merong pamumunga. Manatili kay Kristo. Manatili tayo sa Diyos. Kapanalig ikaw, kanino ka ba nananatili? Sinasabi din po kasi sa atin, baka mabilis tayong bumitaw, lumayo. Kasi ganun din po tayo sa mga relationship natin. Kamusta ba ang puso mo? Kamusta ba ang mga minamahal mo sa buhay? Bakit ka nananatili? Ang lahat ng relationship, merong away, merong tampuhan, merong gulo. Lahat. Kung ikaw ay nananatili sa iyong kaibigan, sa iyong minamahal, sa iyong pamilya, dahil meron kang natatanggap, dahil mabait sila, paano kung dumating yung araw na wala ka nang matanggap? Paano kung dumating yung araw na magkamali? Madaling magmahal kapag okay ang lahat, pag maganda't gwapo, kapag malusog, malakas, kapag inuunawa at pinagbibigyan ka. Pero may mga pagkakataon, wala kang matatanggap. May mga pagkakataon, baka uminit ang ulo mo. May mga pagkakataon, baka masaktan ka ng tao na minamahal mo. Pag dumating yung pagkakataon na ito, aalis ka ba? Aalis ka na ba? If you want a long and lasting relationship, manatili ka. Nag-away, stay. Hindi nagkaunawaan, stay. Nagkasakitan, protect yourself, pero stay. Nagkamali, diyan ka lang. Kasi po ang lahat ng relationship ay binubuo ng at least 2 tao na parehong nagkakamali. Pero yung relationship na yun ay mananatili. Lalago kung dyan lang kayo. At yung kahinaan, pupunuan. Yung pagkakamali, itatama. Kung nasaktan, sabay, hihilumin ang bawat isa. Yung iba kasi sa atin, pag nagkamali, alis na. Pag nagkulang, aalis na. Pag nasugatan o kaya nakasugat, aalis na. Sayang. Doon pa naman dapat lalalim yung relationship eh. Doon lalalim yung pagmamahalan. Doon dapat lalalim yung ugnayan. Doon nagiging mas matatag ang pagmamahalan. Doon sa pananatili. Sabi nga nung isang pare, a perfect marriage. What is a perfect marriage? Mayroon bang
perfect na marriage. Sabi ng isang pare, yes, there is. There is a perfect marriage. And what is a perfect marriage? It is the union of two imperfect people who absolutely refuses to give up on one another. Hindi perfect si husband, hindi perfect si wife. But they absolutely refuse to give up on one another. At dinagdag pa ng pare, hindi lang yun love. Love yun. Malalim na love yun. Pero it is also holiness. Sanctity. Dinagdag niya, it is sainthood in the making. Totoo po, no, may asawa ka, single, blessed, pari, o madre, nandun po yun sa absolutely refuse to give up. Sa bokasyon, pari o madre, may mga araw pong mahirap. May mga araw na maiiyak ka ng sobra. May mga araw na parang gusto mo nang umayaw. May mga araw kapag bilang nanay at tatay, ayaw mo na. Bilang mag-asawa, parang gusto mo nang umalis. Pero paano lalalim yung relationship? You continue to do good. You continue to go to God. You continue to be humble. And you absolutely refuse to give up. At sa mga pagkakataon, parang gusto nang mag-give up, you go to God. At ang Diyos naman ang magbibigay sa iyo ng kakayahan para umunawa, para magpatawad. Ang Diyos ang magbibigay sa iyo ng kapayapaan at kasiguraduhan. Manatili kang nagmamahal. Everything will be all right. Aayos ang lahat. Subukan mo isang beses pa. Sabi nga, hindi ka pa nagmamahal kung hindi ka pa umiiyak. Kung hindi ka pa gumagastos ng malaki. Hindi ka pa napupuyat. Hindi ka pa pinapawisan. Hindi ka pa nagmamahal kung hindi ka pa nahihirapan. Pero sa iyong pag-iyak, sa iyong mga tinitiis na hirap, sa iyong patuloy na paggawa ng mabuti, at nananatili ka pa rin, isa lang ibig sabihin nun, nagmamahal ka na. At kung nagmamahal ka, siguraduhin mo, nagmamahal ka na tinatanggap ang pagmamahal ng Diyos. Kung may katabi ka ngayon na nakikinig sa radyo, ano ba ang magagawa ng taong mahal mo para iwan mo? Anong magagawa ng taong mahal mo para iwanan mo siya? Anong magagawa ng magulang mo para sa pagtanda niya, hindi mo alagaan? Anong magagawa ng mga anak mo na sa katigasan ng ulo, hindi mo na pag-aaralin, hindi mo na alagaan? Anong magagawa ng asawa mo para iwanan mo siya? Ang sagot ay wala. Kasi nagmamahal. Kung nagmamahal, nagkamali, oo. Pero mananatili. Uunawain, magpapakumbaba, ipagdadasal, patatawarin, babaguhin yung sarili. Babaguhin yung sarili para makapagmahal kahit sa taong mahirap mahalin. At doon tayo nagmamature, doon tayo nababago, doon tayo lumalago. Hindi na tayo katulad ng dati. Mas malalim na yung ating pagmamahal. At yun yung sinasabi ni Jesus dito, na pamumunga ng sagana.
Dati namumunga naman kaya lang konti lang. Pero dahil lumalim ka, lumago ka, nanatili ka, doon ka lalong mamumunga ng sagana. Mga kapatid, kapanalig, tayo ay sanga. Si Jesus, ang puno ng ubas. Ang nananatili kay Jesus at si Jesus sa kanya ang siyang mamumunga ng sagana. Amen. Habang nagkakatipon tayo bilang isang bayang sumasamba sa Panginoon, ilapit natin sa Diyos na ating Ama ang ating mga pangangailangan ng may pagtitiwala. Walang hanggang tagapagtanim ng ubas, gawin mo kaming mabunga. Walang hanggang tagapagtanim ng ubas, gawin mo kaming mabunga. Ang pagkakaisang nagmumula kay Kristo, ang tunay na puno ng ubas, naway makahikayat sa lahat ng Kristiyano sa kanyang simbahan. Manalangin tayo sa Panginoon. Walang hanggang tagapagtanim ng ubas, gawin mo kaming mabunga. Ang mga pari, relihiyoso at mga misyonero, naway maging tapat sa kanilang bukasyon sa simbahan at manatiling kaisa ni Kristo sa kanilang gawain. Manalangin tayo sa Panginoon. Walang hanggang tagapagtanim ng ubas, gawin mo kaming mabunga. Ang mga nagdaranas ng mga pagsubok at kahirapan sa buhay, naway manatiling tapat kay Kristo at sa kanyang ebanghelyo. Manalangin tayo sa Panginoon. Walang hanggang tagapagtanim ng ubas, gawin mo kaming mabunga. Ang mga may sakit, naway tingnan si Kristo bilang bukal ng lakas at kagalingan. Manalangin tayo sa Panginoon. Walang hanggang tagapagtanim ng ubas, gawin mo kaming mabunga. Ang mga tapat sa Panginoon na namayapa, naway manatili kay Kristo, magpasawalang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Walang hanggang tagapagtanim ng ubas, gawin mo kaming mabunga. Panginoon, wala kaming magagawang anuman kung wala ka sa aming piling. Dinggin mo ang aming mga panalangin at panatiliin mo kami sa iyong pag-ibig. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Amen. Manalangin tayong mga kapatid upang itong ating pag-alay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pagkaloob mong kami ay laging magalak sa pagdiriwag ng Pasko ng pagkabuhay ng iyong anak, upang ang ginagawang patuloy na pagsagip sa amin
ay maging sanhi ng aming ligayang walang maliw. Sa pamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Taas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ng marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayon pinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang mamong tupa na tumubo sa aming lahat. Ang katawan ng anak mong sa krus na bayubay ay handog ng pag-ibig na walang kapantay. Ito ang paghahain ganap mong kinalugdan. Ito ang nilunggati ng dating pag-aalay. Ang buong sarili ng anak mong si Jesus ay inihain sa iyo upang kami matubos. Siyang dambana at paring naghahandog. Siya pa rin ang tupang handog na binikod. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiisan kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati iyon. Niabot sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Niabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo nibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, amin nagtubos mong tunay. O Jesus, aming mahal. Ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ng pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasama namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig.
Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon na aming Santo Papa at ni Elias na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalhanin mo rin mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos. Kanyang kabiyak ng puso sa San Jose. Kaisa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo, sa pamamagitan ni Kristo. Kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, O Diyos, amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng Panginoong Hesus, tumawag tayo sa ating Ama na nasa langit. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa, para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo ang aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigay ng kapayapaan. Kapayapaan po sa inyong lahat.
Ipagkaloob mo sa amin ang Mga ginigiliw, naririto si Kristo, ang Kordero ng Diyos. Siya ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Manatili tayo sa Kanya. Tanggapin natin si Jesus sa banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Mahal na ina ng laging saklolo, buhat sa krus, ibinigay ka sa amin ni Jesus upang maging ina namin. Ikaw ang pinakamabait, pinakamasintahin sa lahat ng mga ina. Buong giliw mong tunghayan kaming iyong mga anak na ngayon ay humihingi ng iyong tulong sa lahat ng aming pangangailangan, lalong-lalo na ang biyayang ito. Buong tiwala naming isinasalalay ang aming sarili sa iyong pagkalinga at lubos na umaasa sa iyong mapagmalasakit na panalangin. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayoy naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Pangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming mga pagluhog ay iyong pakinggan para sa pagkakamit ng iyong tulong sa amin araw-araw.
at para sa pagkakaloob ng ligayang walang katapusan na pawang dinudulot ng banal na pakikinabang sa pagdiriwang ng pagpapalitan ng iyong bigay at aming alay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Paalala po, maging saksi ng pag-ibig ni Kristo sa pamamagitan ng pagiging isang Veritas Eucharistic Advocate. Ipagdiwang ang banal na Eucharistia ng may pusong tapat at buo. Maaari po kayong dumalo sa ating Healing Mass dito sa Veritas Chapel, 162 West Avenue Corner, EDSA, para po sa inyong mga pamisang pasasalamat, kaarawan, kagalingan, special intention, kaluluwa at Mass sponsor o love offering. Tumawag lamang po sa Religious Department 8925-7931 Local 129-131-137 o mag-text sa 0917-631-4589. Hanapin lamang si Miss Rene Jose o si Miss Ali Nahe. Kung ikaw ay mananatili kay Jesus, ano man ang hilingin mo sa Ama, ipagkakaloob niya. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. At pagpalain kayo, ingatan kayo, ang inyong pamilya at mahal sa buhay ng makapangyarang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Naihain ang banal na misa, humayo kayo sa kapayapaan, nananatili sa pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magsiawit kayo sa Panginoon. Hallelujah! Magsiawit sa Panginoon. Purihin, purihin ang kanyang pangalan. Ipahayag, ipahayag ang dulot niyang kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwal ka